Kung ang Seventh-day Adventist Church po, igan sa doktrina ng righteousness by faith na ang kaligtasan ay nakabase sa gawa ni Kristo at hindi po sa gawa ng tao, paano po natin ipaliliwanag ang konsepto ng close of probation kung saan natapos na ang gawain ni Kristo bilang tagapamagitan, na sa puntong iyon bakit ang batayan sa paghatol at sa eternal destiny ng sangkatauhan ay iniuugnay sa mga gawa kung ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya? Mahalaga po ito mga kapatid kasi pwede tayong mag-create ng tanong na makapagpapalito sa tao. Hindi natin pwedeng itakwil na yung ating doktrina mga kapatid ay salvation by grace through faith at nasa ating fundamental beliefs na yung justification ay walang kinalaman sa gawa ng tao kung hindi gawa ni Kristo. So maganda yung tanong, paano natin ito iuugnay sa clause of probation at lalo doon sa investigative judgment. Pag binasa po natin yung doctrine or experience of salvation ay nandoon po yung Episo 2:8. Basahin natin Episo 2 talatang 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So, malinaw po ito mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng gawa. Tapos yung karugtong upang ang sinuman huwag magmapuri, kasi kung sa pamamagitan ng ating gawa, magmamapuri tayo. Ay kaya ako naligtas kasi ginawa ko eh. So dapat walang kukontra doon dahil yun ang doktrina natin. So papaano ngayon? May mga tanong. Kung hindi ka susunod, maliligtas ka ba? Di ba? So yun isang bagay na dapat maunawaan nating mabuti. Ganito po yon. Ang tanong, kung hindi ka gagawa, maliligtas ka ba? Ang sagot ay hindi. Ibig sabihin, may kinalaman. Okay, so ang sagot po natin yan ganito. Kapag ka ang gawa ay hindi nakita sa isang tao, hindi talaga totoong ligtas yun. Kasi ang gawa ay katangian. Resulta, naligtas siya. So, hindi ka naligtas dahil hindi ka sumunod. Kundi, hindi ka sumunod kasi hindi ka talaga ligtas. Kasi ang tunay na na-justified, inaring ganap, hindi babalik sa kasalanan. Ibig sabihin, kaya nga, eto, tinan mo ha, meron akong babasahin po dito na mabigat na sinabi po natin sa ating mismong fundamental beliefs. Marami po dito ang biktima. Page 158 sa The Experience of Salvation. Ito po ay number 10 ng ating Seventh-day Adventist Belief. Doon po sa may subtitle na The Rule of Faith and Works. Ang nakasulat po rito, many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. Okay? So, mali daw pagkaunawa na yung ating iniisip, paniniwala na magiging ang katayuan natin sa Diyos ay sa pamagitan ng ating ginawa na mabuti or masama. Sabi ng ating doktrina, yun ay mali at marami ang doon nakakamali. Ibig sabihin, kung yung mga nagtatanong, may kinalaman. Kasi pag hindi ka susunod, hindi ka maliligtas. Tiyakan na sinasabi dito, mali. Ang karugtong, addressing the question of how persons are justified before God. Paul equivocally stated that he suffered the loss of all things. So, ibig sabihin, kung ang pag-uusapan ay justification, ay mali na na-justified ka sa pamamagitan ng ating ginawa. Okay? Yun. Kaya ginamit dito na halimbawa si Apostol Pablo dahil si Apostol Pablo ay napakahigpit sa pagsunod sa kautusan. Na kung babasahin po natin yung kanyang sulat, mga kapatid, ay dinabanggit niya roon na kung may magmamayabang sa pagiging masunurin sa utos, wala nang iba kundi ako. Pero sinasabi niya na yun ay walang kwenta. Basura, sukal, ang sabi ni Apostol Pablo. Then, sa page 282, dito rin sa Experience of Salvation, only through abiding in Christ can we render heartfelt obedience. Ang prinsipyo, para magkaroon tayo ng
tamang pagsunod, iko-connect tayo sa Panginoon. Ang pagkonekta natin sa Panginoon, hindi sa ating gawa, kundi ganawa ni Kristo. Okay? Yung pong lecture ni Brother Gomer, para maayos yung broken relationship, hindi dahil sa gawa ng tao, kundi si Kristo yung gumawa. Okay? Ang puno, John 15, verse 5, si Kristo yung puno. Iko-connecta yung sanga para mamunga. So, magkakaroon na ng tamang resulta ng pagsunod kung nakakonekta sa puno. Ano mang gawa ng tao na hindi dahil kay Kristo, wala yon. Sabi ni Mrs. White doon, napapanis yun, nabubulok yon. Page 140, neither justification nor sanctification is the result of meritorious work. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. Yung justification, gawa ni Kristo. Even yung sanctification, hindi rin yun meritorious work. Ibig sabihin, yung ginagawa natin ngayon, wala rin kinalaman yan sa pag-aring ganap sa atin. Yun ay resulta ng ginawa ni Kristo. Kaya yung pong pagsunod na gagawin ng tao ngayon, hindi niya talaga titingnan, aariing ganap, umatuwid ako kasi ginawa ko yon. Dapat po, kasi yung imputed righteousness na ibinihi sa atin, dito marami nagkakamali mga kapatid. Ang doktrina natin sa salvation ay imputed righteousness. Ibinibihis, isinusot sa atin yung righteousness ng Panginoon. Ang righteousness of Christ, ito yung ginawa niya sa cross. Pero marami sa atin ang hindi natin alam na hindi pala imputed righteousness sa ating paniniwala, kundi infused righteousness. Ano po yun? Ibinuho sa atin. Kaya yung ibinuho sa atin, nagresulta ng bunga. Nagbunga. So, yung pagsunod daw natin na may pananampalataya, yun yung righteousness. Infused yon, hindi imputed. No? Ibinuhos, ipinuno doon sa baso, kaya yung pong inimfused na yon ay nagbunga. Hindi ganon. Ano po? Hindi po imputed. Si Kristo sa justification, gumawa si Kristo mula sa labas, outside in us. Ang sanctification, gumagawa si Kristo sa loob natin. Parihong siya ang may gawa nun. E di anong gagawin natin? Nakatunganga. Hindi po. May gagawin tayo, pero hindi po yun para maligtas. Nakipag-cooperate tayo dun sa nagligtas sa atin. At dito po, nung napag-aralan po namin ito, ang tagal na pala natin hindi na ituturo ang tama. Kaya lang yung mga nakakarinig, nagugulat, nagtuturo na yung pag-aral natin ng maling doktrina. Matagal na po natin doktrina yon. Nasanay na lang tayo sa crusade na puro kautusan, wala namang masama doon. This time, actually, marami kaming mga crusade na itatama na po namin yung presentation. So, yun muna yung part na yon ang aking gustong bibigyan ng puntos na yon. So, dito sa ating, makikita mo yan kahit sa ating experience of salvation at chapter 10, okay? Tapos, the law of God. Tapos kahit dito po sa Christian behavior, ang Christian behavior, page 318. Tingnan kung papaano ang salvation sa pagkaunawa talaga ha, ng atin pong iglesia. Ito yung official stand, hindi kung sino-sino lang ang nagsabi. Sabi dito, makinig. While our behavior and our spirituality are closely related, we can never earn salvation by correct behavior. Maliwanag po ba? Ang sabi dito, bagamat ang ating mga ikinikilos at ang ating espiritualidad ay ano po, may napakamalapit na ugnayan. Hindi mo yan pwedeng ipaghiwalay, no? Yung ating behavior at ang ating spiritual na kalagayan. Pero ang sabi dito, we can never earn. Sa Tagalog, paano yon? Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng pagsikapan o hindi natin pwedeng sa ibang bilhin o sa sarili nating kaparaanan ay we can never earn salvation by correct behavior. So, ibig sabihin, ang kaligtasan natin hindi matatamo dahil sa tama ang ating kinikilos. Naintindihan po ba mga kapatid? Ang sabi dito, rather sa halip, Christian behavior is a natural fruit. Ano po yung Christian behavior? Pag sinabing Christian behavior, ayan, natural. Hindi ka napapatay, hindi ka na magsisinungaling. Alam na po natin yun, etc., etc. Christian behavior is a natural fruit of salvation. So, hindi siya means
kundi siya'y bunga. Mga kapatid, hindi siya yung paraan, kundi siya'y resulta ng ating kaligtasan na tinanggap. At sabi dito, rather Christian faith is a natural fruit and is grounded. Ibang term lang ginamit, pero ito na yung kanina pa nila-lecture ni Brother Gomer. Grounded, kanino siya nakasalig? Grounded in what Christ has already accomplished us at Calvary. Mga kapatid, so ibig sabihin, kaya kapatid, kung official doctrine natin hindi yung kung sino-sino nagsabi, talagang ang atin pong salvation is no other than, salvation by, tinatawag na righteousness by faith o justification by faith. Doon po tayo talaga nananalig. Wala tayong kinukuhang credit kahit konti. At muli kong papaalalahanan kasi may mga nangangaral na sa justification anya, wala tayong merit kahit konti. Pero sa sanctification, meron na tayong merit. Ay, wala rin po mga kapatid. Dito po sa atin mismong Andrews Study Bible, Brother Gomer, basahin ko lang. Dito sa, particular kayo naman siguro sa Revelation chapter 22 verse 12. Basahin ko po sa NIV. Anong sabi dito? Look, I am coming soon. My reward is with me. Di parang, reward pala my reward is with me. Sabi dito, and I will give I will give to each person according to what they have done. Parang nag-aaral na naman tayo nito ng legalismo. Pakinggan po yung mismong pagpapaliwanag ng ating ng ating official stand dito. Binigyan siya ng konting commentary. I am coming soon. Tapos sabi dito, verse 7, pati reward. Sabi dito, we are justified by faith. Ngayon na naman po. We are justified by faith, but the evidence of faith is in the works of that follow justification. Po? So hindi pwedeng yung mga tunay, katulad ng sinabi ni Brother Johnson din at ni Brother Gomer, hindi pwede na yung mga tunay na inaring ganap ng Panginoon ay hindi pwedeng walang makikitang maganda o kakaibang resulta sa kanilang buhay. Kaya, kung titingnan rin natin sa ibang talata, 2 Corinthians 5:17, ang mga nakipag-isa o yung mga tunay na sumampalataya sa Panginoon, sila'y mga sila'y mga bago ng nilalang. Hindi man, gusto ko lang idiin, Brother Gomer, gusto ko lang idiin sa inyo. Ang sanctification, ang stand po natin is a process of a lifetime. Kaya hindi tayo nagtataka. Halimbawa, nung bago siya mabinyagan, siya ang numero 1 marites sa kanilang barangay. Nung mabinyagan siya ngayon, hindi ibig sabihin kinabukasan, wala na siya sa radar ng mga chismoso at chismosa sa kanilang barangay. Tandaan, ang binyag ay hindi magic hindi man abrupt o immediate, pero kung kinabukasan di praise the Lord, di ikaw na. Pero tandaan, hindi po immediate at hindi karakaraka nagbabago. Siguro nakakaramdam din kayo niyan. Kaya eto yan, kung numero 1 kang chismoso bago ka mabinyagan. After a month, kung tunay ka talagang at tunay mong na-appreciate ang kaligtasan binigay sa ng Panginoon, after a month, hindi ka na number 1. Malamang number 7 ka na lang. O hindi ka naman agad na wala, nandun. Kasi talagang nakikipagbaka ka, mga kapatid. Kikipagbaka ka. Pagkalipas ng 2 buwan, wala ka na sa top 10. Nasa top 20 ka na lang. At hanggang lumaon, na wala ka na sa radar ng mga chismoso at chismosa sa inyong barangay. Ganyan po yung real talk natin, para maunawa natin. Real talk natin pag sinabing justification. Sa mga theological terminology, anong ibig sabihin ng justification? Imparted righteousness. Wala ka nun, kaya nga imparted. Binahaginan ka. Kung kanina yung justification is imputed. Hindi ka matino, diniklara ka lang na matino. Tandaan po, ito, imparted. Imparted. Anong ibig sabihin? 2 bagay. Imparted righteousness. Nung sumampalataya ka sa Panginoon, katulad ng sinabi ng ating doktrina, bagamat sabi dito, we are justified by faith, but the evidence of faith is the works that follow justification. Eto mga kapatid. Sino po sa inyo rito ang sa tulong ng biyaya ng Diyos ay sinisikap na sundin ang kanyang mga utos? So lahat naman po I assume lahat po tayo nagsisikap na sundin ang utos ng Panginoon. Tama? At wala sa atin ditong nangangaral, ay okay lang kahit na hindi ka sumunod. Wala naman sigurong ganon, tama? Pero aminin sa hindi, kahit gaano pa karubdob ang ating pagsisikap na sundin ang lahat ng utos ng Diyos na alam mo't alam ko, malamang sa malamang, aamin ka na pumapalpa ka pa rin. Mula po ba makilala niyo ang katotohanan, di na kayo nagkasala? Ang sabi po ni Juan, 1 John 2:1, mumunti kong mga anak, sinusulatan ko kayo upang kayo wag
sala. Subalit kung ang sino man, ito baka sasabihin, kita nyo yung pag-aralan natin, pinopromote ang pagkakasala. Hindi po, reality lang talaga ito. Tama? Reality ito. Na kahit a single weakness, maaring isa na lang yung kahinaang pinaglalabanan mo. Kaya ang sanctification, mga kapatid ha, ang sanctification, imparted righteousness, dalawang bagay. Binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para mapanagumpayan ang iyong kahinaan. Amen? And at the same time, pag ikaw ay pumapalpak, hindi natin pinopromote yung kapalpakan, pero reality po yun. Sa tuwing tayo ipapalpak, ang tinitingnan ng Diyos sa atin habang tayo'y sumasampalataya sa Panginoon ay hindi yung ating kapalpakan, kundi ang perfect obedience at righteousness na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana naintindihan po natin yung sanctification ha. Dati ang pagkaintindi ko sa sanctification, binibigyan lang tayo ng kapangyarihan para ma-overcome yung ating mga kahinaan. Hindi po pala. Ang sanctification, dalawang bagay. Binibigyan tayo ng kapangyarihan para ma-overcome ang ating mga kahinaan. And at the same time, pag tayo'y pumapalpak, humihingi tayo ng tawad. Ang muling tinitingnan ng Panginoon sa atin ay ang dalisay, sakdal na ginawang pagsunod ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sana maging maliwanag po ito sa atin ha. Kaya hindi po tayo legalista, hindi tayo kulto, kasi hindi tayo nangangaral ng kaligtasan ay pwede nating pagsikapan. Ang kaligtasan ay tanging-tangi. Regalo. Ha? Sa Sabbath School lesson nabasa ko. Ha? We are saved by grace, justified by faith. Tandaan ha? We are saved by grace, justified by faith, and we will be judged according. Ano yung magiging pamantayan? Ha? Wala iba kundi ang banal na kautusan o ang 10 utos ng ating Panginoon. Kaya sana maunawaan natin yan. We are saved by grace, justified by faith, at i-judge tayo ayon doon sa pamantayan ng Panginoon. Ayan, sana maging maliwanag. Brother Gomer, may dadagdag ka pa? Ayan, maraming salamat, Brother Richard. Actually po, kung titingnan po natin, pag-aaralan po natin ng mabuti yung righteousness by faith at saka righteousness by works. Napakaliit lang po ng pagitan po niyan. Yung pong righteousness by faith po kasi, ang laban po niyan nasa isip. Ito po lagi natin tatandaan. Kasi nga, may result po talaga yung dapat na faith. May result po yan. Hindi pwedeng wala. Ngayon, kanina kung natatandaan po ninyo, bagamat may result yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, dumadating po kasi yung point na yung result na yon, dahil sa ating pananampalataya, ay ipinapasok ni Satanas sa ating isipan na yun ang dahilan kung bakit tayo magiging dapat sa Diyos. Although, ginagawa po natin yun dahil sa pananampalataya. Okay? Kaya para at least maintindihan po natin, kasi nga, ang nakaka-confuse po dyan yung hahatulan ka sa gawa. Okay? Kung hahatulan ka sa gawa, ano bang ibig sabihin ng hahatulan ka sa gawa? Ngayon, kung ang ating iniisip kasi doon kung sa hahatulan sa gawa ay doon lamang sa, halimbawa, sa 10 Commandments, sa hindi pagkain ng baboy, sa, basta, doon sa kung ano yung mga utos na sinusunod natin. Kung doon tayo hahatulan at nakikita mo na sinusunod mo lahat yon, pakiramdam mo, pasado ka na. Tama. Kasi yun ang iniisip mo eh. Di ba? Kasi doon ka hahatulan eh. Eh bakit? Eh bakit hindi po pwede? O tingnan po ninyo, papakita ko po sa inyo. Sa Lucas 18, ang talata po ay 11. Ito po yung sabi ng Pariseo. Tingnan po ninyo ha. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Hindi ba kung minsan ganito rin yung panalangin natin? Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Tama, no? Tama. Pinapasalamatan kita, sabi niya, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng mga ibang tao na mga manglulupig. Adventist ba ay manglulupig? Hindi, di ba? Hindi po tayo nang lulupig. At itong Pariseyong ito, hindi rin po siya manlulupig. Hindi din siya liko. Hindi siya katulad ng ibang tao na manlulupig, hindi siya liko. Ano pa? Hindi rin siya nangangalunya. At hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis. Ano ba yung maniningil ng buwis? Mandaraya yan eh. Tama. Okay? Tapos, maliban doon, sabi niya, verse 12, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo
sa lahat ng aking kinakamtan. Mga kapatid, kung ito po'y hahatulan natin sa gawa, maliligtas ba to? Ay, ligtas. Nakita po ninyo mga kapatid? Ligtas. Kung ito ay hahatulan lamang natin doon sa ating nakikita na kanyang ginagawa, maliligtas po ito. Di ho ba? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, pag hindi po natin naintindihan yung righteousness by faith, talagang yung thin line, sabi nga, ang pagitan. Gabuhok ang pagitan ng righteousness by faith sa righteousness by works. Kaya nga yung aking binabasa po kanina, mga kapatid, kailangan po natin na ma-instill sa ating isipan na anuman yung ating ginagawa, hindi po yan ang paraan o hindi po yan ang dahilan kung bakit tayo ay tatanggapin ng ating Panginoon. Correct. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga, ang sabi ni Ellen White, kailangan daw, ito sabi niya, dapat itong kaisipan po na ito ay maitanim sa ating mga puso, mga kapatid. Pag hindi po ito naitanim, napaka-subtle na dadayain tayo. Sabi dito sa Faith in Works, tingnan po ninyo. The light given me of God places this important subject above any question in my mind. Justification is wholly of grace and not procured by any works that fallen man can do. The matter has been presented before me in clear lines that if the rich man has money in possession, okay, and he makes an offering of the same to the Lord. So merong isang mayaman, nag-offer po siya sa Panginoon. Mabuting gawa, mabuting gawa. Okay? Even result ito ng pananampalataya. Ang sabi dito ni Ellen White, false ideas come in to spoil the offering. Ito po, dito nagkakaroon ng pagitan. Mayroong maling kaisipan, sabi niya rito, para yung offering na yon ay mapanis. Mabulok. Maging walang kwenta. Ano yon? Ano yung kaisipan na yon? Ano yung maling kaisipan na yon? False ideas come in to spoil the offering by the thought that he has merited the favor of God. Ang ibig sabihin, mga kapatid, maganda yung aking ginawa, pero once na ipinasok ko sa isip ko yan as merit para makuha yung favor ng Diyos, yan po ay panis. Tama. That the Lord is under obligation to him to regard him with special favor because of this gift. Yan. Justification by faith is placed beyond controversy, and all this controversy is ended as soon as the matter is settled that the merits of fallen man in his good work can never procure eternal life for him. Amen. Malabo, mga kapatid. Ngayon to sa tanong, bakit hahatulan sa gawa? Kasi nga, nakapokus lang tayo doon sa gawa, doon sa ating pagsunod. Pero pag tiningnan nyo po yung Apocalypse, tingnan po ninyo kung ano ang gustong ipagawa dito ng ating Panginoon sa Laodicean Church. Ito po yung malaking problema ng Laodicean Church. Kasi merong ipinapagawa ang ating Panginoon dito. Ano ang payo? 3:18. Pansinin po ninyong mabuti, mga kapatid. Sa 17 muna. Ang sabi nung Laodicean Church, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Pag pinag-aralan niyo po yung Laodicean, ito ang dati ang pagkakaalam ko, pag sinabi mong Laodicea, ito yung mga magsisimba ngayon sa susunod na Sabado, wala. Ang alam ko sa Laodicea noon, ito yung mga hindi tapat sa ikapo. Ito yung hindi nakikisangkot sa gawain. Pero alam nyo, sa sulat ni Mrs. White, yung palang Laodicea, active sa church. Oh. Active sa church, may gawain, may ministry, magaling mag-sermon, lahat ng activity ng church nandun. Vegetarian din. Pero Laodicea. Oh, di ba? Pero Laodicea, bakit? Tingnan po ninyo ang problema niya sa verse 18. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy.
Ano ho ba itong gintong dinalisay ng apoy? Ito yung faith and love. Upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit. Ano po itong mapuputing damit? This is the righteousness of Christ. Na bagamat gumagawa siya sa loob ng church, hindi niya husuot yung damit. Ang kanyang sinasampalatayanan na pagiging dapat niya sa Diyos ay yung kanyang ginagawa. Yun lang. Hindi ho yung ginawa ni Kristo. Yun lang. Nakita po ninyo ang problema? Nasusundan po ba mga kapatid? Praise God. Sabi rito, yung mapuputing damit, this is the righteousness of Christ. Amen. Not our righteousness. Okay? Sabi niya rito, upang hindi mahayag ang iyong kahubaran. Ang ibig sabihin mga kapatid, yung pariseo, hindi siya liko, hindi siya nangangalunya, hindi siya manlulupig, tapat sa ikapo, nagsasabat, vegetarian, sabihin mo na lahat. Pero hubad. Bakit hubad? Kasi hindi niya isinuot yung righteousness ni Kristo. Sa investigative judgment, mga kapatid, pag tinignan niyo po yung investigative judgment, that is para doon sa mga inappropriate yung righteousness ni Kristo sa kanilang mga buhay. They deny themselves, denying yourself. Di ba? Sabi niya, deny yourself. Ano ibig sabihin ng deny yourself? Deny yourself to think na yung ginagawa mo ay dadal mo sa harapan ng Diyos. Hindi pwede yun. Tingnan po ninyo ang Zacarias 3. Ito ho yung tanong ni brother, bakit hahatulan sa gawa? Kasi, ano bang gawa ang hinahanap? Righteousness by faith. Pag nabigo tayo, mga kapatid, ni-appropriate yung righteousness ni Kristo, hindi ho tayo papasa sa judgment. Correct. Wala hong papasa sa judgment, mga kapatid, na ang kanyang suot-suot ay yung righteousness niya. Tama. Ang papasa lamang sa judgment ay yung nagsuot ng righteousness ni Kristo. Amen. Kaya nga pagpasok ng hari sa kasalan, hindi ho ba? Hindi ho ba nag-invite? In-invite, pumasok lahat, ang daming pumasok, di ho ba? Mateo 22. Pagpasok ng hari, nakita niya yung isang in-invite nakaupo doon, nandun. Anong ibig sabihin nun? Yun po ay tumanggap sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, nasa loob. Kaya lang pagpasok ng hari, sabi niya, paano kang nandito na wala kang damit pang kasal? Nakita po ninyo mga kapatid. Puntahan po natin yung Zacarias. Tingnan po ninyo ha. Para maintindihan po natin yung tinatawag na hahatulan tayo sa ating mga gawa. Zacarias 3, tingnan po ninyo. Verse 1. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. This is the judgment. Nakatayo tayo sa judgment, nandun si Satanas na accuser. Di ba? Si Satanas, ang sinasabi ni Satanas, hindi mo pwedeng iligtas yan si Brother Richard. Ang sinasabi po ni Satanas dito mga kapatid, kasi nakatayo siya, kalaban siya ni Josue, nililitan niya ni Satanas yung mga kasalanan ni Josue. At sinasabi niya kay Josue, ay hindi pwedeng maligtas ito. Ayan, kanyang kaaway. Tapos verse 2, tingnan po ninyo. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon. O Satanas, oo ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo, di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy. Verse 3, si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harapan ng anghel. Ito po yung kalagayan natin sa judgment. Okay? Verse 4, at siya sumagot at nagsalita sa mga yaon na nakatayo sa harap nila na nagsabi, hubarin ninyo ang maruming suot sa kanya at sa kanyang sinabi, narito aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuutan ka ng mainam na kasuotan. Dalawa po yung nakita nating process dito. Ano yung process? Una, pinaram yung kasalanan. Tama? Sapat na ba yun? Hindi. Hindi po sapat na maparam lang yung kasalanan. Hindi ho doon natatapos. Ano pa ang kasunod? Pagkatapos maparam yung kasalanan, bibihisan siya ng damit. Anong damit ito? Righteousness ni Kristo. Bakit?
Kasi ito lang ang tanging paraan para makatayo sa judgment. Kaya lahat po, mga kapatid, nang hindi na i-appropriate sa kanilang buhay yung righteousness ni Kristo, hindi ho makakatayo sa judgment. Yan po ang ibig sabihin ng hahatulan tayo sang-ayon sa ating mga gawa. Nagawa ba nating i-appropriate yung righteousness ni Kristo sa ating buhay na hindi tayo nagtitiwala sa anumang paraan sa ating mga ginagawa? Tama. Ito po yung doktrina ng righteousness by faith. Meron po tayong ginagawa. Ang gagawin po ni Satanas sa atin dyan, ipapaisip niya sa'yo na yung ginagawa mo, karapat-dapat ka na sa Diyos. That is a subtle deception. Kailangan po natin niyang i-deny. Kasi, yung mga sumasampalataya, binanggit na ni Brother Johnson, may result po talaga yon. Tingnan po ninyo yung Revelation ulit. Sa Revelation 2, ito po yung message tingnan po ninyo, sa Ephesians. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilirong ginto. Verse 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Naniniwala ho ba kayo na alam ng ating Panginoon kung ano yung mga ginagawa natin? Naman. Wala hong may sisikreto. Hindi po natin may sisikreto sa ating Panginoon kung ano ang ginagawa natin, kung anong laman ng isip natin. Tama. Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, alam ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masamang tao. Sinubok mo ang nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Verse 3, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Maganda po ba ito? Kung ito po ay sasabihin ng Panginoon sa Angeles SDA Church, papalakbak pang tenga nyo. Di ba, no, mga kapatid? Pero ang sabi niya sa verse 4, ngunit meron akong laban sa iyo. Ano yung laban niya? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Okay? Verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo, gawin mo ang iyong mga unang gawa. Ano sabi? Kinalimutan mo ang iyong unang pag-ibig. Bakit po sinabi ng Panginoon na kinalimutan niya ang unang pag-ibig? Kasi po, ito na nga po yung sinasabi ko po sa inyo. Ang isang taong, ang binatang umiibig, hindi mo maintindihan ang kilos. Di ba? Yung ulang nanliligaw pa lang, na nagmamahal sa isang dalaga, hindi mo maiintindihan ang kilos niyan. Pero lahat ng ginagawa niyan ay dahil sa kanyang pag-ibig. Nakukuha po natin. Pero habang tumatagal, nung napasagot niya na yung babae, abay, nawawala yung pag-ibig, yung kanyang ginagawa, hindi na dahil sa pag-ibig. Nag-uumpisa na siyang tingnan yung kanyang sarili. Kasi nga, nakakasunod na siya. Nagagawa niya na yung mga dapat niyang gawin because of faith. Mag-uumpisa na siyang tingnan yung mga kapatid na hindi nagagawa niya. Okay? At sinusukat niya na yung kanyang sarili na karapat-dapat sa Diyos. Nakalimutan niya na yung unang experience niya sa Panginoon. Ito po ang nagiging problema po natin. Nung una nating makilala ang Panginoon, lalong-lalo na yung mga talagang ay converted, na kapag narinig yung pabalita ng pag-ibig ng Diyos ay umiiyak, durog na durog, at nagbalik loob sa Diyos. Lahat ho ng paglilingkod niyan, hindi niya iniisip na yan ay merit. Lahat ng paglilingkod po niyan ay dahil sa pagpupuri, dahil sa pagpapasalamat, lahat. Pero habang tumatagal, nakakalimutan niya yung experience na yon, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Apostol Juan, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Kaya po, si Apostol Pablo, siya po talaga ang number 1 na nakaunawa ng righteousness by faith. Nakita niya kasi yung kanyang sarili. At ang alam mo maganda kay Apostol Pablo? Tingnan po ninyo ang attitude ni Apostol Pablo. Mahalaga po ito para maintindihan po natin. Ang attitude ni Apostol Pablo, after so many things, lahat ng paghihirap na paglilingkod na kanyang ginawa para sa Panginoon. Ano ang sabi niya? Tingnan po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, verse 9. Ito po yung attitude na dapat makita sa bawat isa sa atin. Sabi niya, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Abay, sa kabila ba naman ng mga hirap at pagsisikap ni Apostol Pablo,
Sinasabi niya pa rin ito. Meron bang ganito sa atin dito? Abay, sabi ko nga, meron akong nakausap na elder eh. Nung nakausap ko, isa na lang daw ang banal sa church nila eh. At lahat ng daw kanyang mga membro eh, puro pasaway eh. Oh, pero si Apostol Pablo, sa kabila ng tindi ng paglilingkod na kanyang ginawa, mga kapatid, basahin nyo na lang anong sakripisyo ang pinagdaanan niya. And yet, maririnig mo sa kanya, hindi ako karapat-dapat tawaging apostol. Bakit? Kasi hindi niya nakalimutan yung first encounter niya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia. Verse 10, tingnan po ninyo. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Nakita nyo? Ibig sabihin, yung ating mga ginagawang mabubuti po ngayon dahil po yan sa biyaya. Okay. Pero, pag inisip mo na yung ginagawa mo ngayon ay ayos na ako, panis na po yan, mga kapatid. Sabi niya, bagkos ako'y malabis na nagpagal. Tingnan po ninyo malabis akong nagpagal kaysa kanilang lahat. Pero sabi niya, bagaman, hindi ako. Hindi niya, hindi siya daw, hindi siya. Kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Ito dapat ang maging espiritu ng bawat mananampalataya, mga kapatid. Natural sa atin na maging matulungin, natural po sa atin na maging mabait. Bakit? Kasi tayo po ay mga anak ng Diyos, Amen. mga kapatid. Yan. Yun po yung dapat nating maintindihan. O isang talata na lang, balikan ko yung talata ko kanina. 14 verse 12 ng Apokalipsis. Tingnan po ninyo. Narito ang pagtsatsaga ng mga Banal. banal. Ano ang gawain ng mga banal? Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Tanong, sila ho ba'y tumutupad sa utos ng Diyos para maging banal? Or sila ay banal kaya sila tumutupad sa utos ng Diyos? Mamili po kayo sa dalawa. Kayo ho ba'y tumutupad para maging banal? O kayo ay banal kaya tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos? Ayun po ang ating may sasagot. Kaya doon sa tanong, bakit hahatulan sa gawa? Kasi ang tinutukoy po dyan ng ating Panginoon, paano natin inappropriate yung righteousness ng ating Panginoon. Tanging yan lamang ang magiging paraan na tayo'y makapasa sa judgment. Madaling salita, anumang ginagawa nating mabuti, wag nating hahaluan ng pagmamalaki mula sa ating sarili. At ang papuri, lahat balik sa Panginoon. Okay, idugtong ko lang kasi nabanggit niya yung clause of probation. Baka may manonood, o bakit hindi nasagot yon? So, ano pa yung relasyon? Nabanggit na maganda na po yung latag ni Brother Gomer sa investigative judgment. Napapagbintangan po kami na close na nga tapos open pa. Eh, siguro tama lang din na naitanong yon. Hindi po kami tutol sa close of probation, na nadadaya lang yung aming sinasabi, naiiba lang. Ang close of probation sa Seventh Adventist understanding ay ito yung panahon na tapos na yung gawain, tapos na yung pamamagitan ng Panginoon sa heavenly sanctuary. Ibig sabihin, close of probation, wala nang pagkakataon para mabago yung desisyon. Ang masama, magpapakasama. Ang matuwid, magpapakabutuwid. Ang matuwid, hindi na mapapahamak after close of probation. At ang masama, walang second chance. Kasi si Brother Richard, tuturo daw na mapapatawad pa yung makasalanan. O kaya talagang matindi yung tudong siniraan si Brother Richard. Nagtuturo na mapapatawad pa yung mga makasalanan. Wala po kami tinuturong ganon, mga kapatid. Nililinaw natin. Ang close of probation, pag sinabing probation, mga kapatid, ito po yung availability ng grace. Open ang probation, pwede pang magsisi ang makasalanan, available pa po yung grace para mapatawad ang mga lalapit sa Panginoon at magsisisi. Kapag nagsara ang probation, hindi ho nawawala ang grace, kundi tapos na yung panahon ng pagdidesisyon ng mabuti at masama. Hindi na po nila mababago yon. Pero hindi po binawi yung biyaya. Tama. Dito po nagkaroon ng problema sa binitawang salitaan ni Brother Richard
na may pagpapatawad o hindi nawala yung pagpapatawad ng Diyos sa close of probation. Kasi ganito po yon mga kapatid. Yung pong pagpapatawad, yung pong grace, yan po ay yung grace mercy, yan po ay dahilan ng kapatawaran. Ang ibig pong sabihin, limawa, si Brother Richard, sa close of probation, napatawad. Nung nag-close of probation, hindi nawala yung kapatawaran sa kanya. Yung grace, hindi nag-expired. Tama. Nagpatuloy ito sa kanyang bayan. Kaya lang yung maganda pong katotohanan sa dala namin, nilikot ng iba ng mga kapatid. Nananatili, hindi na nga eh. Sino bang magsabing papatawarin pa yung masama? So doon po nagkaroon ng problema. Kaya maganda na naitanong po yan. So yung investigative judgment, mga kapatid, ganito po yan. At maganda na rin na na-open po itong issue na to, lalong lumalim po yung aming pagre-research. Meron po kasi tinatawag na nakalkal po namin yung mga archive, yung pong mga gandang explanation, mga lumang Sabbath School lesson po natin na tinatalakay itong bagay na ito. Meron po kasi akong nakita dito na isang article sa Review and Herald. Meron po magandang illustration. Merong two distinct concept ng grace or forgiveness. Yung availability versus reality. Yung availability of forgiveness, mga kapatid, ang ibig po sabihin, ito yung pagkatapos o pagkakataon para sa mga tao na tumanggap ng kapatawaran. Available pa yon bago ang close of probation. Okay? Kapag nagsara yung probation, nawawala na po yung pagkakataon pumasok sa covenant. Hindi na yun available sa mga makasalanan. Pero yung reality, number 2, reality of forgiveness, ito yung actual na estado ng taong nakatanggap ng kapatawaran. Ang righteous na katanggap ng grace ay nananatiling forgiven. Kaya hindi po pwedeng nawala yung forgiveness. Kasi paano yung mga pinatawad? Kung nawala, inibawi. Makasalanan na ulit sila. Nananatili. Kaya yung reality nandyan. Pero hindi na to available doon sa gagawa ng bagong kasalanan. Kasi nakapag-desisyon na nga po. Actually, ganun lang naman dapat eh. Kaya lang, nilikot ng ating ilang mga kapatid, binigyan ng ibang meaning, para tuloy mali. Ang problema, kapakarami po naming mga libro ng mga magagaling po nating scholar na sinasabi po talaga nila na, kasi nga, close. Nag-close nga, nasa loob ka. Kailangan naman ibinawi din ng Panginoon yung pagkapatawaran sa nasa loob. Hindi eh. Yung mercy, nananatili, yung grace, yung pong reality, at yung pong being merciful ng Panginoon, hindi nag-expire yun kasi character niya yun. So yung merciful, ito yung bukal, ang forgiveness, ito yung dumadaloy. Okay? Hindi po nagtapos yun doon. Kaya yung forgiveness flows from mercy. So ibig po sabihin, ito pong close of probation ay mawawala na po ng hindi na talaga magkakaroon pa ng pagsisisi. At hindi rin naman talaga magsisisi na yung makasalanan eh. Tama. At yung mga tinatakan ay hindi na rin po pipili na gumawa ng kasalanan. Correct. Kasi tapos na ang kanilang desisyon. Ang magiging problema lang po doon sa issue ngayon is yung pong meron pa pong nature ng kasalanan na nananatili sa atin, nag-aalisin ito sa glorification. Ito po yung hindi maintindihan ng marami ngayon. Yung pong ating mga kondisyon ng pagiging makasalanan, yung nalulungkot na emosyon, lahat yan, taglay natin yan sa close of probation. Kaya nga umiiyak kasi sa close of probation, hindi naman alam ng mga tao na close of probation eh. Nagtatanim, nagninegosyo, nagtatrabaho, sabi ni Mrs. White eh. Hindi naman alam ito. Kaya nakikita ang delikadong pangyayari sa palibot, nananalangin pa rin yung mga pinatawad na banal. Kala nila hindi sila napatawad, nagtatakot sila, baka hindi kami napagsisihan, nananalangin. Hindi hubingi ang Panginoon sa kanilang panalangin. Mahal nga niya eh. Sarado na ito dun sa mga nasa labas. Pero hindi rin naman ibig sabihin, pabalik-balik pa sa kasalanan yung natatakan. Tama. Kasi pumili na nga sila eh, nagdesisyon na po sila. Okay, yan. Alright. So ayan,